So ang topic po natin is familiarizing the community with geohazards and flooding. So by the end of this forum, hindi lang po itong topic na to, not just this topic, but after this scientific forum, dapat masasagot na po natin itong mga questions na to. Una po, what is a geohazard? So kailangan po mamaya after this topic or this forum, pag tinanong ko po kayo kung ano po ang geohazard, masasagot na po natin siya. Ano po? Pangalawa po, bakit po ba natin na-experience ang flooding sa community natin? Pangatlo po, may mga katanungan po na hindi raw nila na-experience before or hindi po sila binabaha. Ano po ba yung nagbago sa community natin or sa paligid natin? So we hope na in ourselves, masasagot po natin yan after all the topics that will be presented this morning. Okay po? And lastly, paano po natin siya pipigilan or i-mitigate? Ano po? Okay, let's start. So, una po, sagutin natin what are geohazards. So, pag sinabi po natin geohazard, pwede po bang magtaas ng kamay? Sino po dito ang may clue pag sinabi natin geohazard? Yung mga DRRM officers po natin, sino po nakakaalam? Ano po ang geohazard? Taas lang po ng kamay. Hindi ko naman po pagre-reciten. Anyone knows ano po ang geohazard? Opo, alam po natin siya, mga landslide, flooding. Pero on the basic definition, what is a geohazard? Alam po ba natin? So, taas lang po ng kamay. Sino pong nakaalam? Naku po ha? Kasi may mga kasama po tayong disaster-related dito. So, the very minimum is dapat alam po natin ano po ang geohazard. Okay? Next po. So, what are geohazards? Sagutin po natin. So, pag pinaghimay po natin yung word na geohazard, pwede po natin siya hatiin sa salitang geo at hazard. So, ano po meaning ng geo? It pertains to processes that naturally occurs or happens on Earth. Mga natural na proseso raw po na kumikilos sa ating daigdig. Ano po ba itong mga natural proseso na to? Pag-ulan, natural po ba siya o gawa ng tao? Natural. Sumabog po ang bulkan, natural po ba siya o gawa ng tao? Natural. Lumindol po, natural po o gawa ng tao? Natural. So ito po ay mga kaakibat na mga activities or processes na kumikilos po sa daigdig natin. Di ba po, araw-araw or every week umuulan, every year may naka-experience ng lindol, may sumasabog na bulkan. Basically, ito po ay natural processes. So meaning, dapat po naturally occurring itong process na to. Pero yung kasunod na salita po, hazard. So when we say hazard, it is a source or situation with the potential for harm in terms of human injury or ill health, damage to property, environment, or combination of these. So kumbaga, ito po yung mga pangyayari na pwedeng magdulot ng damage to property, damage to environment, damage to life. Or worst case po, itong hazard can even cause death, loss of life. No po? So yun daw po pag sinabi nating hazard. So pag pinagdugtong po natin sila, kasi dalawang salita nga po siya na pinagdugtong, ayan po ay magiging geohazard. So ano po kaya sa tingin natin pag sinabing geohazard? Okay, so i-reveal natin. So technically, pinagsama lang po natin, no? So ito po meaning hazards na nangyayari or present because of these naturally occurring processes sa daigdig po natin. Dahil po ito po ay hazard dahil umuulan. Ito po nagkakaroon tayo ng hazards dahil lumilindol. May hazards po tayo dahil sumasabog ang mga bulkan. And so on. The list goes on. Pero alam po natin, geohazard, hazards po to na born out of natural processes po sa ating daigdig. Okay po? Naintindihan po ba natin ang geohazard? Oh. Kapag naintindihan po natin, sigaw po tayo, alien. Taas kamay po, ha? Okay, naintindihan po ba? Ayun, naintindihan naman po pala. Okay, next po.
So bakit po ba tayo prone sa geohazards? So kailangan po malaman natin, hindi lang pwedeng alam lang natin ang geohazards, but kailangan po alam natin bakit po tayo prone sa geohazards na ito. Unang-una, geological factors daw po na tinatawag. Pag sinabi po natin geological factors, ang Pilipinas daw po ay nasa Pacific Ring of Fire. No po? Na marami po tayong active volcanoes at nakakaranas ng maraming lindol bawat taon. Hindi po ba kamakailan lang po ang daming lindol po na tumama sa Pilipinas? No po? Patunay po yun na tayo ay geologically active. Marami po tayong faults, marami tayong geologic structures na pwedeng maging cause kung bakit po nagiging prone tayo sa geohazards. Kaakibat po niyan, ang pangalawang factor, climatic factor. Ano po kaya pag sinabi natin climatic factor? Aha. Sige po, i-reveal natin. Kasi po tayo ay palagi ang binabagyo. Ano po? Isipin nyo na lang po, bakit tayo prone sa geohazards? Sabi nga po natin, ito ay dahil naturally occurring processes. Tama po. Isipin nyo po, bumabagyo na, lumindol pa, may sumabog pa na bulkan. Ano po? So meaning marami pong factors na pwedeng maging cause ng geohazard sa atin. Ano po? Hindi lang po pala tayo geologically active. Active din po tayong binabagyo. In fact, approximately 20 tropical cyclones daw po ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon. Ano po? So, naintindihan po ba natin kung bakit tayo prone sa geohazards? Geologically and climatic. Naintindihan po? Okay. Next. So, ngayon po, sasagutin na natin. Ang ating geohazard na focus ngayong umaga, yung tinatawag po nating flooding. So, taas po ang kamay. Sino na po dito ang binaha? Ay, may mga di nagtataas ng kamay. Sana all. Ano po? Sino po ang binaha na? Ayan. So, marami pong naka-experience ng pagbaha or baha. So, hopefully, after this forum, masagot po yung mga katanungan natin. Bakit po ba siya bumabaha? Ano po bang meron sa area natin? Bakit po tayo binabaha? Or bakit po suddenly tayo ay binabaha na po? Okay po? So, introduce po natin. Ano po ba ang flooding na tinatawag? Flood po, or kilala sa Pilipino bilang baha, ay ang overflow of water onto normally dry land. So kapag umapaw po ang tubig sa lupa, papuntang kalupaan, yun po ay tinatawag nating baha or pagbaha. In fact, yung occurrence of flood o baha ay tinatawag nating flooding. So flood po, yung baha, yung occurrence po niya tinatawag nating flooding or pagbaha. Okay po? So basic lang naman pong definition niya. Basta umapaw po ang tubig sa kalupaan. Pagbaha na po siya. Okay? Next. Ano-ano raw po ang mga areas na laging binabaha or pwedeng magkaroon ng baha based on location? So may tinatawag tayong riverine flooding. From the word itself, riverine, ano po kayang lugar ang binabaha na to? Ilog, rivers. Coastal flooding, saan po kaya ito? Sa tabing dagat, coastal areas. And urban flooding. So ano po kaya itong urban flooding? Saan po mangyari to? From the word itself, urban areas. No po? So yan daw po yung types ng baha based on location natin. Pero meron po tayong mga areas na nakaka-experience po talaga normally ng pagbaha. Ano po yan? Pwede sabay-sabay po nating basahin. Ano po ang common sa kanilang lahat? Sila po ay bodies of water. Kasi bakit po babaha? Meron po tayong bodies of water. Diba? Yun po yung nag-overflow.
No po, kaya po tayo binabaha. So meaning, kapag malapit po tayo sa mga areas na to, normally makaka-experience po pala tayo ng pagbaha. Ano po? Okay, next. Ngayon, i-dissect po natin. Focus po tayo sa rivers. So ito po yung tinatawag nating parts of a river system. Okay? Ano po ang mapapansin natin sa difference ng ilog natin mula sa headwaters palabas po sa outlet niya sa dagat? Siya po ay ano pong nangyari? So lumalapad po siya. Diba po? May kita nyo po, meron po tayong tinatawag na V-shaped valleys. Yan po yung steeply bounded. No po, parang V po siya kumbaga pag tinignan natin. Pero habang tayo po ay bumababa papuntang dagat, mas nagiging patag po yung area natin. No po? Mas lumalawak din po yung ilog natin. And habang lumalayo po tayo sa headwaters na to, nakaka-encounter na po tayo ng tinatawag nating floodplains. Mamaya po sasagutin natin, ano po ba yung floodplain? Paano po ba siya nakaka-relate dito sa situation natin sa Marikina River Basin? So hopefully, sasagutin po natin yan mamaya po. Okay? Pero, makikita po natin, naturally, dapat po ang ilog makipot sa may uluhan, pero siya po ay lumalapad habang bumababa po palabas papuntang dagat. Mahalaga po yun. Kasi po, tandaan po natin, habang bumababa po siya, lumalaki rin po yung catchment area po niya. Meaning, pag sinabi pong lumalaki ang catchment area, yung tubig po sa ibang lugar ay papunta rin po sa ilog na yon. Kaya kailangan po niya maging malapad para ma-accommodate po niya yung dami ng tubig na pumapasok po doon sa ilog natin. Okay po? Naintindihan po ba? Okay. Okay po. Next po. Flash flood. Ito po, karaniwan natin siyang naririnig. So ano po ang flash flood? Basically, flood of short duration with relatively high peak discharge. Ano po? Natural po siya kapag short ang duration po niya. It occurs in basins with circular shape and it occurs regularly. Eventually, nagiging sheet flood po siya na tinatawag. So mamaya, aalamin po natin, ano tong sheet flood po? Pero, kaya po siya tinawag na flash flood, mabilis ang pagbaha po. No po? Kaya nga po siya flash. Yan po yung sinasabi natin na biglang yung ilog tataas na lang po yung tubig. No po? Tapos, raragasa po yung ilog. Yung tubig sa ilog. No po? Yan po yung flash flood. Bakit po nangyari ang flash flood? Yan po yung term na basins with circular shape. Kumbaga, isipin po natin, meron po tayong isang timba na may isang outlet lang po or isang labasan ng tubig. Di ba po? Since doon po dadaan lahat ng tubig, kaya mabilis po, ipon na po siya pagdating doon sa outlet po niya. Kaya po siya nagiging flash flood. Kumbaga, isipin po natin yung ulan, nangyari po sa kaitaasan ng kabundukan, bababa papuntang ilog natin, yung community malapit sa outlet ng ilog, biglaan na lang po may experience yung flash flood. Kasi nga po, ipon na po yung tubig natin. Okay po? Next po. Pangalawa na po yung tinatawag nating sheet flood. Ito po, covers a large area and not concentrated in a well-defined channel. Ito po usually yung nakikita natin sa mga palayan, agricultural areas, na parang kanal lang po ang mga dumadaan doon sa area. So, sheet flood po siya kasi nga po, pakalat na po siya. No po? Yun lang pong difference nila. Pag flash flood, mabilis. Ito po, sheet flood, pakalat po siya. And, more often than not, mabagal po ang pag-subside. Kaya nga po may mga areas po tayo sa Bulacan, no po, na matagal, linggo po or buwan bago humupa ang baha. Kasi po yun po ay yung example ng sheet flood natin. Okay? Next. So floodplains, yan naman po yung relatively smooth valley floors adjacent to and formed by rivers which are subject to overflow. Basically, yung floodplains po, yan po yung areas immediate or adjacent doon sa ilog natin. No po? Ano po ang magandang example ng floodplain? Actually, nandun na po tayo ngayon. Ito po, for example, San Mateo, itong portion po na to ay floodplain. Ang Marikina City po ay portion ng floodplain.
and the list goes on. Kasi po sila po ay nakapaligid po or adjacent sa rivers or ilog na pwede pong mag-overflow o bumaha. Okay? Next. So yan po yung dissect natin ng flood return period and yan po yung example ng floodplain. Na po, i-explain lang po natin, ano po ba yung flood return period? Minsan po maririnig natin, no, meron po tayong tinatag na 100-year floods. Na po, parang nakakatakot pakinggan po, no? Pero pag sinabi po nating 100-year flood, ang occurrence po niya ay potentially 1 in 100 years. Na po, kapag sinabi pong 50-year flood, yun po yung pagbaha na 1 in 50 years mangyari. Pero hindi po siya talaga absolute na isang beses lang po siya in 50 years. Kasi tandaan po natin, we have what we call climate change. No po, lumalakas na po yung pag-ulan. What used to be the extremes are slowly becoming the normal. Kasi nga po, lumalakas po yung mga pag-ulan na na-experience natin, tumitindi rin po ang pagbaha. Pero can we solely blame that on climate alone? Yun po yung tutukuyin natin mamaya po as we go along with our topics for this morning. Okay? So meaning po dyan, may kita po natin, habang tumataas po yung return period po niya, mas tumataas po yung, or mas nag-i-intensify po yung flood natin. Ano po? Okay, next. So, hindi lang po natin masyado makita kasi medyo malabo po sa projector natin. Pero yan po ay portion ng Marikina River Basin. Next, pag tinignan po natin siya in 3D, kita nyo po ba? Di ba halos kamukha po siya nung picture natin kanina, yung valley? Tama po. Medyo exaggerated lang po yan, no? Pero kita po natin na meron po tayong kabundukan, left and right, at may valley po tayo sa gitna. And sabi nga po natin, mas madali po siyang bahain dahil yung valley po na yan ay yung floodplain. Opo, yung kapatagan po na yan sa gitna, yan po yung mismong floodplain. So normally, i-expect po natin na siya po talaga ay laging babahain. Ano po? Ang nagbabago lang po, ano po yung magnitude or yung, kumbaga, lakas or katindi ng pagbaha na na-experience po natin. Okay? So far, naintindihan po ba natin lahat? Yes. Naku, parang mahina po dito. Naintindihan po? Yes. Dito po? Yes. Oh, naintindihan natin. That's good. Okay, next po. So ano po ang mga natural causes of flooding? Una raw po, heavy rainfall. Of course, malakas ang pag-ulan. Pangalawa, storm surge, lalo na po sa mga coastal areas. Ano po? Meron din po yung tides or tidal influx. In fact, may mga areas po, for example, sa Bulacan, na mag-high tide lang po, binabaha na po sila. Nandun din po ang tsunami at heavy siltation kapag silted na po yung rivers natin. Okay? Next. Then, ano naman po yung anthropogenic or causes na gawang tao po? Una po, lack of urban planning. Ang mga waterways po natin ay tinitirhan, nawawala na po yung natural buffer zone niya. Pangalawa, improper solid waste management. Barado po ang mga ilog, ang mga kanal dahil ito po ay puno ng basura. Pangatlo po, illegal logging. So, pinuputol po yung puno. So, kumbaga nawawala rin po yung part ng natural buffer po natin. Okay? Pang-apat po, yung destruction of dike or dams. Kasi ang dams po normally, flood control din po siya or it helps mitigate flood. So pag nasira po siya due to human causes, magiging cause po siya ng pagbaha. And lastly, rapid urbanization. Okay? So far, sino po dito ang nakatira sa rapid urbanized area? May mga nakatira po ba sa urban areas dito? Sino po ang taga-syudad dito? Mga taga-poblasyon, Marikina, yan, sa mga urbanized cities. So, rapid urbanization daw po. So, bakit po masasabi nating cause po siya ng flooding? Next. Yan po. So, yan po isang magandang example ng urbanization as cause of flooding. Naturally po,
kapag intact po yung ecosystem natin, yung environment natin, tuwing umuulan po, yung portion po ng tubig ay inaabsorb ng ground natin. No po? While yung remaining portion, nare-retain po siya sa surface, yun po ay nagiging runoff na kapag masyado pong marami ay nagiging cause of flooding or pagbaha. Pero, as we build along our communities, we use materials. Diba, nagtatayo po tayong kalsada, mga buildings, na nagiging concrete yung area po natin. Kasi urbanized po siya. We turn it into concrete, and the problem is, hindi naman po basta-bastang sumisip-sip ang tubig, or hindi naman po basta tumatagos ang tubig sa concrete structures. No po? So ano pong magiging problema? Mapapansin po natin yan kapag yung mga communities natin biglang naging urbanized or nagkaroon po, kunwari, kalsada. No po? Na yung tubig na dating ina-accept ng ground, since may nakakover na po sa kanya na concrete structure, ano po ang mangyari? Bawas na po yung capability ng ground na mag-accept ng water kasi nga po, covered na po siya ng concrete, for example, or structures, kabahayan, kalsada, mga ganun po. So, saan po pupunta ang tubig? Magiging runoff po siya. So, mas tumataas po yung portion ng tubig na nagiging runoff po or yung nare-retain sa surface kesa sa tubig na pumapasok po sa ilalim ng kalupaan natin. And dahil nga po, yung environment natin, hindi naman po siya initially built for those runoff, ganon karaming tubig. Yun na po yung magiging cause of flood natin. Na po. Kasi the volume of the water is more than what the natural system is designed for. Naturally po, ha? Okay. Naintindihan po natin kung bakit po cause ang rapid urbanization? Parang hindi po ata. Sure po ba? Okay. So, what can we then do regarding flooding in our community? So, mga samples lang po that we can do. Next. Okay, so we have mitigations that we can consider as structural and non-structural. So, pag structural po, there's infrastructure involved. When we say non-structural, hindi po natin kailangan ng infrastructure. It's more on proper planning. So, ano po yung mga examples ng structural? Okay? So, mga examples po ng structural for mitigating or preventing flooding, yun po yung mga channel modification, having dams, as well as levees and dikes. Ano po? Next. As well as having temporary containment structures for water, lalo na po kapag high volume of water in an urban area. Then we also have floodways and diversion channels, and then dredging as another solution para po maibalik natin yung capacity ng river natin. Okay? Then what are some non-structural measures that we can also do to mitigate or prevent flooding? Okay, so una po is observing the implementation of easements or buffer zones along rivers, streams, or water and other water bodies, pursuant to Presidential Decree number 1067. So actually, nasa batas po pala siya na dapat po meron tayong easements na ino-observe along these waterways. Pero sadly, that is one of the challenges na nakikita po natin in implementation. Kasi ang dami pong waterways natin ang may kabahayan po or structures sa tabi lang din po nila mismo. Minsan nga po yung bahay over the river na po mismo. Ano po? Pangalawa, regular monitoring of water bodies, especially rivers and streams with high sediment loads. Lalo na po kapag nagdadam na po siya, kumbaga nagbabara na po siya. Okay? Then pangatlo is maintaining the health of the natural ecosystem and take advantage of natural buffers against flooding. So as much as possible, we use nature-based solutions. So hindi naman po kailangan pala laging flood control na infrastructure kasi nature itself has its own buffer against flooding. And that is preserving our ecosystem sa malapit sa mga kailugan na ito. Okay?
The next. Then we also recognize the unique features of an area, and we also consider the flood history, volume of runoff, and the topography and drainage. At dapat po sila po ay incorporated sa isang appropriate land use plan. So we use the term appropriate kasi hindi po porket land use plan is land use plan. As much as possible, we want it to be appropriate based on the characteristics of the area. Ano po? Then last is, kami po sa Mines and Geosciences Bureau, we have this so-called, we have these products of our research, yung geohazard maps po natin. So we use the MGB's geohazard maps in producing and implementing comprehensive land use plans, DRRM plans, and contingency plan, among others. Okay? So in the next topics po, i-discuss po natin yan, ano po yung geohazard maps ng MGB, para maging aware po tayo, ano po ba yung flooding hazard dito sa areas natin. Okay po? So far, naintindihan po ba natin kung ano ang flooding? Dito po, naintindihan po natin? How about dito po? Okay. So hopefully, as we go on with our topics, dapat po, kumbaga, same vibe na po tayo. Pag sinabing flooding, alam na po natin siya. Ano po? And most of all, alam na po natin kung ano ang geohazard. Okay po? So, that's it po. Maraming salamat po.